Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan ng Kalibanda ng Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Protection of God in Jesus Christ and Mother Mary. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan. Kung mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Cristo. Ayon po dito kay San Mateo Kabanata 6, talata 13. Ito po ang mensahe. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi adya mo kami sa masama. Tuloy po natin sa Apostol San Lucas Kabanata 5, talata 31. Ito po ang mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ng walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ko hindi patawagin ng mga matuwid, kundi ang makasalanan upang magsisi. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1 at talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral na ay itinatag ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay may kapangyarihan magparusa sa mga gumagawa ng masama. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 18, talatang 6 po ang mensahe. At hindi ka na Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat ilang nagtatagal iyon. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 16 po ang mensahe. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya hindi niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talatang 16, magalamig ito. Ito po ang mensahe. Tagalin ninyo ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat mamatay sa lahat ng nagliliyak na palaso ng masama. Isuotin nyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa mga tuwin ang salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggo ito mula dito sa ating pagbahagi ng mabuting balita. At ating pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gayon din ang banal na Santa Maria at Espiritu Santo. Maraming salamat po at sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ibaliliwanag ko sa inyo ang mensaheng ito mula po sa tema na Protection of God in Jesus Christ and Mother. Nais pong ipabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na tayo ay kanyang patuloy na pinoprotektahan mula simula ngayon at patuloy po protektahan hanggang wakas sa bilang paglikha sa atin at bilang mga nilalang tayo ay pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon. Tayo ay ganun niya tayo mamahal at sa kanyang pagprotekta sa atin ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon sa Kristo, upang tayo ipailalim sa kanyang paghahari at protektahan niya tayo rito laban sa lahat ng uri ng kasama. Pinalaya niya tayo sa spell ng demonyo o yung hikayat ng demonyo na nagdulot sa atin ng kamatayan. So binigyan muli tayo ng buhay, pagkakataon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinugo niya ang ating banal na Panginoon sa Kristo. So tayo ay lubos niyang pinoprotektahan mula sa kanyang bugtong na anak para tayo palayain yun sa kamay ng Diyos at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So doon sa kanyang mula sa kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay kanyang pinoprotektahan. Mula simula, siya ay tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon. Siya ay bumababa, gabay niya sa iba't ibang mga propeta, mga patriarchs, mga pinili niyang tao para maglingkod sa kanya. So ginabayan niya ng iba't ibang mga kapangyarihan. Ang lahat para gabayan tayo at mamuhay ng matuwid. Iligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa mga kamay ng mga masasama at mga nagsamantala na binigyan niya ng pagkakataong makapamahala ngunit nagsamantala. So tayo ay ginabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan niya. Hanggang sa Panginoon sa Kristo, tayo ay ginabayan niya ng kapangyarihan hanggang sa mga oras na ito
tayo ginagabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, maging ang banal na Santa Maria nga ay kanyang pinapagabay sa atin. Yan, at pinili niya. So, ang banal na Santa Maria ay mayroong mga paggabay sa atin sa ating mga huling panahon mula nang siya ay italaga bilang mag-ina ng Panginoon Kristo. Siya ay sinusugo at gumagaway ng kanyang mga paghimala. So, ngayon tayo patuloy na ginagabayan ng paghimala ng Panginoon Diyos sa iba't ibang mga bagay mula sa Panginoon Kristo ng isugo niya. At ang kanyang aral na ito, practicality, maliban doon sa kapangyarihan na ginagabay sa atin banal na Panginoon Diyos, na tayo ay gabayan ng meron tayong guardian angel, tayo ay sinusugo ang anghel, at ang ito na, Panginoon Kristo at iba't ibang mga pangitain, mga kapangyarihan na at paghimala na iginagabay sa atin para tayo ay protektahan mula sa iba't iba binibigay niya na tao ng kapangyarihan, mga nakagagawa ng himala para protektahan yung sa katauhan. At diyan sa mabuting balita in practicality, yung mga aral niya yan ay nakapoprotekta sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Kristo na pinagbago niya yung masasama. So pinatawad niya tayo at tayo ay ginabayan sa mabuting pamumuhay. So tayo ay tinuruan niya, binold niya na mamuhay ng mabuti. At yung simbahan na kanyang itiniyo ay patuloy itong gumagabay na tayo ay involved sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo at tayo ay mamuhay ng mabuti, matuwid. Tayo bukod sa pananampalataya para at tayo ay mamuhay na mayroong pagmamahal. So kung magitan yan, hindi tayo gagawa ng masama kung tayo ay mamumuhay ng matuwid. At tayo ay magbabago at tayo ay hindi gagawa ng kasamaan. So mula dyan sa mga aral niya na ginagabayan tayo ng mabuting balita at binumbol tayo para tayo ay mamuhay ng mabuti. So kung mamumuhay tayo ng mabuti, matuwid, hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa. Bagamat, kahit na tayo ay nananampalataya ang iba, hindi na iwasan yung tukso ng kasamaan at dulot ng ating katawan na vulnerable sa tukso. At doon sa mga hindi nananampalataya at nananatili sa evilness, hindi tinanggap ang pagpapalaya ng Panginoon Kristo at patuloy sa kanilang pagpapalaganap ng kasamaan, kademonyohan. May mga hindi nananampalataya na hindi na naniniwala sa Diyos o sino man. So yung iba ay patuloy sa hindi mabuti. Bagamat mayroong gusto ay mabuti pero hindi na naniniwala naman sa Diyos. So tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa mga salitang ito. At doon nga sa kanyang kapangyarihan sa ilalim ng pamamahala ng banal na Panginoon Kristo sa ating panahon ngayon. Pero nung una ay iba't ibang protektahan ginawa din ng banal na Panginoon. Ngayon sa panahon ngayon, wala nang isupang banal na Panginoon Kristo, tayo pinoprotektahan niya sa ilalim ng paghahari ng banal na Panginoon Kristo. Kung sasampalataya tayo sa Panginoon Kristo at mananampalataya dyan sa mga salita na yan, sa pananampalataya natin ng Panginoon Diyos, tayo mapuprotektahan at tayo gagawa ng mabuti. At sa proteksyon ng banal na Panginoon Kristo na kanyang kapangyarihan, na iadya niya tayo sa lahat ng uri ng kasama. Kaya kung mananampalataya tayo sa Panginoon Kristo, maaadya tayo sa lahat ng uri ng kasama at kapahamakan. Maliban na lamang kung tayo ay itinalaga. Hindi naman tayo mapapahama kundi tayo ay itinalaga para maglingkod at maranasan ang isang bagay na halimbawa kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. So kanila ibinigay yung buhay nila para paglingkuran ng Panginoon Diyos. May mga ganoon na naitinalaga sa mga bagay na yan. But tayo ay kumananampalataya sa buong buhay natin at binibigyan natin ng buhay natin sa Panginoon Kristo. Buong buhay natin tayo ay puprotektahan niya sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga tayo binibigyan ng buhay. Buhay na walang at kaya kung tayo mananampalataya sa buhay, magkakaroon tayo ng buhay niya tayo sa lahat ng kasama. Lahat ng uri ng panganib, maging sa sakit at anumang uri ng kapahamakan, maliban pa doon sa nagkahangat ng ating buhay o persecution, ating tawag, o iba't ibang mga bagay na nais puminsala sa atin kung protektahan tayo ng Panginoon. Gaya ng sinabi na tayo ay puprotektahan ng Espiritu Santo at Panginoon Kristo laban sa lahat ng uri ng kasama mula dito sa mabuting balita. Ito ay makapangyarihan na tayo ay protektahan ng mga mula sa mga aral tayo protektahan sa lahat ng uri ng mga kasama. Ito ay makatuwiran na ito ay pumoprotekta sa lahat at mga gabay. Yan, maliban doon sa kapangyarihan ng Panginoon Kristo na iaadya tayo sa lahat ng uri ng kasama. Maaaring subo ng banal na Panginoon Kristo ang iba't ibang mga anghel or maging ng Santa Maria
himself ay tayo ay pinoprotektahan niya, unaware to us mula sa ating pananampalataya na tayo maligtas sa lahat ng uri ng kasama. At tayo ay tinuruan niya ng manalangin. So, dumalangin tayo palagi na tayo i-adjust sa masama at may na pagtulong yan. At tayo po protektahan ng Panginoon Kristo. At tayo ay gagabayan niya ng banal na Panginoon sa lahat ng uri ng mga naghahangad at gumagawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao. Na hindi naliliwanagan, nagpapatuloy sa kasamaan, ay lumaya sa kasamaan, patuloy na niyayakap ang kadiliman. Kaya maliban dyan, yung kapamahalaan ay gumawa rin ng Diyos na at nagtatag ng kapamahalaan. So yung ating mga government, yung government na yan ay kagapay ng Diyos para protektahan tayo laban sa nakagagawa ng hindi mabuti, ay nananampalataya o hindi, or gumagawa ng kademonyo, they are mga lingkod din sila ng Diyos, authority para sumpuin yung kasamaan, parusahan. So yan, kagaabid din. At ang simbahan nga na tinatag ng banal na Panginoon sa Kristo, sa ilalim ng kanyang paghahari, tayo ay gabayan na patuloy para protektahan doon sa kasamaan sa pamamagitan ng patuloy na pagbubuklod ng sangkatauhan sa mabuting pamumuhay at pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya din ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, tayo ay patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita upang ang mga tao ay mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa pamumuhay na sa mabuting balita. Tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa bawat kasamaan. So, iadya tayo ng mabuting balita sa kasamaan mula sa mananampalataya rito at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan. So yan, kaya yung kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos, ang simbahan, ang mga pamahalaan, yan ang tayo pinoprotektahan ng Panginoon Diyos diyan sa mga bagay na yan para tayo ay maligtas sa pang-araw-araw ng pamumuhay at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual. Lagi natin tandaan, kung di tayo mamumuhay ng matuwid, mabuti, hindi tayo poprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay pababayaan niya sa ating maling pamumuhay, sa pamumuhay. So kung tayo ay sapagkat dumalayo ang Espiritu Santo, lumalayo ang Diyos sa atin, kung tayo ay gumagawa ng masama, ngayon kung pagtisisihan natin ang ating pagkakasala, mamumuhay tayo ng matuwid, tayo ay gagabayan niya na makapamuhay ng matuwid, makapamuhay ng mabuti sa ilalim ng kanyang pagkakasala. So yan ang nais ng ating banal. Yan muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula sa pagbabagi natin ito na tayo ay manampalataya tayo ay pinapangalagaan at pinoprotektahan ng banal na Panginoon Diyos para sa ating kaligtasan spiritual at pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang yan, pinagpapala tayo ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo makapamuhay ng maayos. Binibigyan tayo ng katatagan para tayo ay makayanan ang pamumuhay na ito na may mga namumuhay na masama at patuloy yung diablo sa paghikayat ng kasamaan at yan yung ating kinakaharap na kaya dapat tayo ay magtandaan para hindi tayo yung mahikayat tayo ng masama, yan ang masama dyan, tayo ay mabubulit sa kasamaan at papapahamak tayo lalo sa kamatayan at kamatayan spiritual. Kaya tayo ay patuloy na mananampalataya at tayo patuloy na nanalig ng gabay ng Banal na Santa Maria, tayo kanyang gabay ng kaliwanagan, ang kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo pagpalain ng ating Banal na Santa Maria, tayo sa mga palagi ng sa ating pagbabahagi at pananalangin sa Panginoon Diyos, nagabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon sumisunod ng kanyang milagro, pagpapala sa pagbabahagi dito ng mabuting. Siyempre, ang kanyang protection sa atin, sa ating pang-araw-araw na pumuhay at pagbabahagi dito ng mabuting balita. Yan, at tayo ay patuloy na mahikayat at magabayan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at pagsasabuhay ng mabuting balita. At sa CBC at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Maliwanagan kayo at tayo ay magkaisa sa ating magkaisa at magunawaan sa ating maging pananampalataya at hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, hidwaan at hindi magkakaunawaan. Mas makikaya tayo ng magkakaisa, kapayapaan sa bawat pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisa mga bansa. At muli ay doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayong mabuklod, patuloy niyo pagbuklorin yung sangkatauhan mula sa Pilipinas
sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuti. At sa ating munting nakayanan, patuloy natin inaasahan ang gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Santa Maria, na gabayan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, wala mabuting balita niya. At sa mga kapamalaan, kayo patuloy na gabayan ng mabuting balita, paliwalagan kayo ng Banal na Santa Maria, ang ating Banal na Panginoon, Panginoon sa Kristo, at mamahala kayo ng mabuti. Matupid, tugunin niyo ang karapatang pagtao at ipero kayo ng patas na justisya. Sa ngayon, mamumuhay ng patas ang mga tao at naayos. Ngayon ay makapananampalataya sila ng lahat at mapayapa. Yan. At muli doon naman sa aming lokal na pamahalaan ay patuloy kayo paliwanagan ng Banal na Santa Maria ng mabuting balita at kayo ay patuloy na mamahalan ng mabuti ayon sa karapatan at doon din sa aming lokal na PNP, pulisya na kayo ay magabayan ng Banal na Santa Maria ng mabuting balita ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at kayo patuloy na mag-enforce ng matubig patas ayon sa karapatan. At gayatin nyo ang mamamayan sa pagpairal ng legal at mabuti. At at doon sa aming lokal na parokya ay patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy na pagbuklurin yung mamayan ng Ibang Quezon sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at